I-share ko sa inyo mga kababayan itong napakagagandang mga political analysis ng mga magagaling na columnist sa periodiko in relation sa impeachment move laban na mga kababayan kay Sara Duterte. At saka yung statement galing mga kababayan sa National Security Council na ang view, ang paningin mga kababayan nila, ang final na impeachment complaint laban kay Sara Duterte ng makabayan na black is a political opportunism. Ito yung sabi mga kababayan ng National Security Council. Makabayan Blacks impeachment push versus Sara Duterte, political opportunism. Yan yung pinalabas mga kababayan ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Then sabi mga kababayan ng mga magagaling na mga columnist sa dyaryo, si Yen Macabenta, columnist sa Manila Times, BBM's no to BP Sara's impeachment, assured policy of detant. Tapos sa editorial naman po ng Manila Times, sabi diyan, Marcos is right about Duterte impeachment. Madaling sabi, yung mga magagaling na analyst mga kababayan, sang-ayon sa naging posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibigay ko sa inyo yung mga detalye. Bakit nag-arrive sila sa ganong pananaw. At kumbinsido sila sa naging posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sa iba nating mga kababayan, including the Marcos loyalists, medyo na-discourage sila kasi hindi mo din mabiblame yung mga Marcos supporters sa tindi ng mga ginawa mga kababayan ni Sara laban sa ating Pangulong Bongbong. Yung pagbabanta, yung pagmumura, at siyempre yung paggamit ng kanyang confidential funds na hindi may paliwanag. Talaga pong maintindihan natin kung bakit gustong-gusto na nilang tirisin. Dikdikin, tirisin mga kababayan ng pinong-pinon si Sara Duterte sa sama ng pinakitang ugali po. Lalo't ibinoto rin nila mga kababayan si Sara kasi kasama siya sa unit team. Siya yung ka-unity mismo ng ating Pangulo. Pagkatapos ngayon kating-kati. Kating-kating pugutan. Ini-imagine daw niyang pugutan yung ating Pangulo. Imagine that. At nangontrata na daw siya, mga kababayan ng papatay, dahil lang po sa issue ng confidential funds. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung experts analysis nitong mga kilala na mga political analyst, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating topic. Unahin natin itong sinabi ng National Security Council. So tinawag pong political opportunism ng National Security Council yung impeachment complaint na final po ng Makabayan Black. O ngayon, kung ako ang tatanungin po ninyo,
kung kumbinsido tayo sa sinabi ng National Security Council, ang masasabi ko, mga kababayan, legit. Legit po ang sinabi. Kasi po, sabi ko sa inyo, ang mga Makabayan Black, may sarili ding agenda. Sumakay sila rito, lalo't may mga kandidato din sila para senador. Every opportunity, mga kababayan, na magkakaroon sila ng advantage politically, political advantage, mileage mga kababayan, igagrab po nila para mga kababayan magmukha silang bida. Yun naman talaga po from the very start yung agenda ng mga nasa Makabayan Black. So ayaw ng ating gobyerno na tumalon sa kanilang patibong. Nabasa agad, mga kababayan, ng ating National Security Council kung ano yung motibo ng Makabayan Black. Yan po sabi niya National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Sa paniwala nila, ito'y political opportunism. So sabi ni Malaya, hindi lang anya political opportunism, kundi political mileage nila. So sabi dito sa balita, Malaya slammed the Makabayan Black's earlier statement claiming that the NTF-ELCAC sees the impeachment plan as a destabilization. Sabi po ni Malaya, we never said that the impeachment is destabilization. What we said, anya, was that the violent action by the left in Mindiola last Bonifacio Day is an attempt to manufacture a political crisis and create violence in the streets. Ang posisyon anya ng NTF-ELCAC napakalinaw. We agree with the President. We agree that the Makabayan's impeachment of BP is a distraction from the urgent issues facing the country. The President anya is correct. It will tie down the Senate and the House. The President is just concerned with addressing the needs of the Filipino people, sabi po ni Malaya. Maaga po yung ating maagap at malalim kong mag-isip yung ating National Security Council. Nabasa agad nila. At siyempre yung ating Pangulong Bongbong Marcos, lagi niyang kausap yung kanyang mga advisors. Security advisors, political advisors, in relation po dito sa mga kaganapan. Kaya siguro malamig yung ating Pangulo sa isinusulong na impeachment complaint. Kaya nakapagsabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos at tinix niya yung Congress. Advising Congress, ina-advisean man lang po niya. Pero hindi man niya yun i-impose. Na kung maaarian niya, wag na ninyong isulong. Kasi it is anya storm in a teacup. Magkakagalit lang yung mga tao sa isang bagay anya na it is not important. Sarah is not important. Napakatalino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ba't papatulan mo ang isang na pwedeng gamitin niyang exploit niya yung issue na inaapi siya ng Kongreso, na kaalyado ng ating Pangulong Bongbong, kaya dumistansya agad yung ating Pangulo. Inunahan na. Wala niya akong dyan. Wala akong kinalaman dyan. In fact, ang advice ko, huwag i-post ang impeachment. Lalo't ang gigil, yung Makabayan Black. O, di ba? Baka magamit lang po, makikisakay yung nasa minority. Where in fact, mga kababayan, kung gustong ipa-impeach ng ating Pangulo, nasa kanya yung majority. Sa Congress, tama? Although, sa Senado, marami pang kakampi si Sara Duterte, pero ang sitting president po, natural, may impluensya yan. Pwede ba ganyang impluensyaan yung mga senador? At sabihin, saan kayo kakampi? Sa akin o sa kanila? Pag kumampi kayo sa mga Duterte, bala kayo. Wala kayong benefits. Di ba? Lalo pa mga kababayan, ang perception ng tao ngayon, dahil sa mga pinagagawa ni Sara Duterte, pag kumampi ang mga senador, baka it is a political suicide on the part of the senators. It will be a kiss of death by senator sa kanilang political career. Isusumpa sila ng mga mamamayang Filipino. Kasi pag kumampi ka kay Sara, kampi ka sa kanyang pag-uugali, kampi ka sa korupsyon, kampi ka sa pagbabanta ni Sara sa ating Pangulo, kampi ka, pabor kang pugutan ni Sara yung ating Pangulo. Imagine that. Yung pamumugot po at pagbabanta, that is terrorism.
So ang ibig sabihin, kampi yung mga senador sa terorismo. Ayaw ng mga senador na dumikit sa ganong uri ng tao. Siyempre, it will kill their political ambition, mga kababayan. At saka sabi nga natin, pag kinonvict nila si Sara, pabor yun sa kanila kasi -1 political opponent pag 2028. Whereas pag hindi nila kinonvict si Sara, kalaban din nila si Sara sa eleksyon. Di ba pa, mga kababayan? Pero ayaw bigyan ng ating Pangulo ng pagkakataon na magamit yung isyo at magmukha pang martir, mga kababayan, yung mga Duterte, na sila yung nambubuli ng aapi, sila yung gumagawa ng masama, tapos papalabasin sila yung biktima, sila yung inaapi. Lalo't mahilig sa pagbaliktad po sila. Binabaliktad lahat ng isyo. Tama po yung ating mga analysis. O ngayon, ano itong sinasabi po, mga kababayan, nitong columnist na si Yen Macabenta? Ayan po, Yen Macabenta, isa pong batikang columnist ng Manila Times. Ang sabi niya, BBM's no to BP Sara's impeachment, assured policy of detant. So sabi niya dito sa kanyang column, ito anyang French language was once heavily used by statecraft diplomacy for ending quarrels or disputes. The melodious terms sound convincing in their own right, anya. I urge readers and our public officials to study and consider how they can step-by-step help in resolving our predicament with the messy BBM Sara divorce. The French way goes as follows. Number 1, detant. Number 2, rapprochement. Number 3, intant. Napakalalalim niya, Mr. Maravillas. Ganon ang mga columnist po na mga matatanda na. Malalalim sila magsalita po. Mga batikan, nagagamit sila ng mga terminologies na sila lang ang nakaintindi. At kailangan mo pang tumingin sa dictionary para maintindihan ang kaulugan. Pero pinaliwanag naman niya kung anong ibig sabihin ng detant. Ayan po, detant. Nang ibig sabihin niya, relaxation of acute tensions that carries with it the danger of conflict. Yun lang naman po ang ibig sabihin. May tension, may away, imbis gatungan yung away, i-cool down natin niya. Relax lang. Huwag mainit ang ulo. Pag dinala mo yan sa init ng ulo, lalong sisiklab ang away. Yun ang ibig sabihin. It may be accompanied by reduction of hostile behavior but does not remove the underlying conflict of interest. Yun yung ginawa ng ating Pangulo. Imbes na gatungan yung gulo, yun ang totoong leader po. Imagine, pinagbantaan na lahat yung kanyang buhay na mismo ang pinagbantaan ni Sara. Pero may mag-file ng impeachment, sinabi niya, awagan niya, huwag niyong ituloy. O di ba? Napakagaling ng strategy ng ating Pangulo po. Sabi ko sa inyo, ang mga Duterte, ang armas nila po ay emosyon, galit at emosyon. Hindi yan uubra po sa armas ng ating Pangulo. Ang ginagamit na warfare ng ating Pangulo is love and kindness. Isabi po sa kasabihan, love conquers all. Kaya hindi po mananalo ang mga Duterte sa Marcos. Kasi ang armas ng ating Pangulo is love and kindness. And love conquers all. Tama ba? Pangalawa, rapprochement. Sabi diyan, one or both sides express a desire to search for agreement. It is a condition antecedent to conflict reduction. So in this case, yung ating Pangulo po, with his statement na hindi niya sinusupport ang impeachment, di ba maganda po yung epekto po? Medyo kumalma po si Sara Duterte. Kahit na may impeachment po na final sa kanya, 2 na po, at malamang bukas may pangatlo, hindi pa nagpapapress con si Sara. Siguro, mga kababayan, magpapapress con si Sara pag yung third impeachment complaint na i-file, pirmado ng 106 congressmen.
malamang maguramentado. Lalo pa, halimbawa, nagkagapangan sa Senado na may mga kumausap na for her conviction. Di ba ba? Siyempre, may mga tao din si Sara sa... Marami siya. May majority yung kaalyado niya. So yun ang ating aabangan, mga kababayan. Pag nangyari yon, malamang magbago ang statement ng ating Pangulo, or if not, hindi na lang kikibo po yung ating Pangulo. Kasi anya, yan namang impeachment na yan, talagang trabaho ninyo, it is your duty kasi may nag-file. Di ba pa? Lalot, yung pag-text ng ating Pangulo, na-leak. After na mag-text yung Pangulo sa Congress, na-leak bigla. May kahulugan po yun. Kung bakit na-leak. Na-leak or ni-leak. Di ba? Kung na-leak, iba. Pero kung intentionally ni-leak, may gustong ma-achieve na purpose po. Hindi ko na po ipapaliwanag kung ano. Di ba? Bala na kayo mag-interpret kung ano yung interpretation po ninyo. Pangatlo, sabi rito, intent. The two sides recognize a similarity of views and interest, but the understandings are limited to certain issues. Improvement in relations stops short of an alliance. So sabi ni Yen Makabenta, sa politika niya, detente has been used mainly in interstate relations. I suggest here, the concept can be applied just as well and positively to personal relations between leaders and groups. The key is to bring other ideas into dialogue with each other. Yun ang reading po, mga kababayan. Yun ang basa sa mga actions ng ating Pangulo ni Yen Makabenta. Sa bagay, di ba sinabi ng ating Pangulo, nang magsalita si Sara Duterte na we have reached a point of no return. Sabi ng ating Pangulo, never say never. To open pa rin siya. So makikita ninyo, yung ating Pangulo is serving this country, our nation, our people, above self. Kahit pinagbantaan na siya, pinagmumura, pinalahura na ni Sara Duterte yung lahat, pati ko yung kanyang sarili, pati yung opisina niya. Pero sabi ng ating Pangulo, never say never. O di ba? Ganun kalalim, ganun kalawak yung pag-unawa ng ating Pangulong Bongbong. Ang warfare niya, mga kababayan, is love and kindness, and love conquers all. Kaya sa paniwala natin, mga kababayan, sa laban na to, in this conflict, na ang ating Pangulo ay sinasabi nila, a weak leader will emerge as the winner. Tama ba? Hawak niya yung powerful weapon po, pinakang malakas na armas, love. The greatest warfare, because love conquers all. So itong strategy niya na ginagamit ng ating Pangulong Bongbong, sabi ni Yen Makabenta, nangyari niya ito during the Cold War between America and the US. And it is effective. Yan o. The term detente is often used to refer to a period of general easing of geopolitical tensions between the Soviet Union and the US during the Cold War. Detente began in 1969 as a core element of the foreign policy of the US President Richard Nixon in an effort to avoid an escalation of conflict with the Eastern Bloc. The Nixon administration promoted greater dialogue with the Soviet government in order to facilitate negotiations over arms control and other bilateral agreements. Detente was known in Russian as Razryadka, loosely meaning relaxation of tension. Ayan ang ginagawa ng ating Pangulo. Mainit ng masyado yung politika dahil sa init ng ulo ni Sara Duterte at ni Digong na gustong-gusto nang umupo. Ayaw nang painitin pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sabi niya, wala man anyang pakinabang niyan kahit isang Filipino. Tama naman po yung ating Pangulo. Kaya di bali na siya pagbantaan. Anyway, dinagdagan naman po yung security ng ating Pangulo.
At si Sara naman po, yung kanyang mga security, pinalitan na po. Baka magamit na private army laban mismo sa ating Pangulo. So alam niya yung kanyang ginagawa. Matalino po ang ating Pangulo. Yung apoy sa ulo ni Sara, hindi na niya po dinagdagan yung gatong. Sabi nga natin po, you cannot put out fire with fire. Gamitan mo dapat ng tubig or fire extinguisher. Yung palaging pag-aapoy ni Sara. Kaya sabi ni Yen Makabenta pala, I think our nation, Anya, would be exceedingly glad to see today even just a relaxation of tension among our top leaders and more good sense among our House legislator. Ngayon, sa isa pang column, ito, editorial na po ito ng Manila Times. Sabi dito, Marcos is right about Duterte impeachment. Marcos discouraging an impeachment is also sound political calculus. There is growing concern that the increasingly volatile rift between the President and Vice President will be disruptive. And many have publicly called on both parties to ease tensions. Not impeaching Duterte is one way to do that. In addition, sabi po rito, declining to pursue an impeachment process also denies Duterte, who has displayed an embarrassing but attention-grabbing preference for the dramatic and platform for the dramatic platform from which to further manipulate public opinion and even style herself as a political martyr. So may punto po, mga kababayan, kasi pag in-impeach nga si Sara at pinabura ng presidente, openly, sasabihin mga kababayan ng magagamit sa propaganda ng mga Duterte na inaapi sila. Ayaw yun na mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos na lumabas na inaapi niya si Sara Duterte. O ngayon, dahil sa text ng ating Pangulo na ayaw niyang ma-impeach, walang magamit ngayon na weapon sa propaganda, yung mga Duterte. Tama po mga kababayan? Pero pag halimbawa, sa tingin ko, mga kababayan, pag ang third impeachment na final ay pirmado ng 106 congressmen, malamang mga kababayan, may nangyari ng gapangan sa Senado. Kaya isinulong na bigla yung impeachment. Di ba? Siyempre, hindi gagalaw po yung Congress na masasayang lang mga kababayan, especially the majority. Hindi basta sila magsusupport ng isang impeachment na hindi magtatagumpay. Naintindihan na ninyo pa? Parang yung budget ni Sara, nang ikat po ng Congress, may mga senador na gustong ibalik, i-restore yung budget. Pero nang magkabotohan po, hindi man nangyari. Yung dati pa rin, na mayani po yung budget cut para kay Sara. Nakita na ninyo ba? So pag sinuport po ng majority ng Congress yung impeachment, malamang kausap na yung mga senador. Nagkaayusan na. Yun ang totoong laban. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses.
and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.